Nagmarcha ang hukbo ni Cage sa Elven Forest. Sinabi ng general na narating na nila ang pinakamalayong bahagi ng kagubatan at kailangan na nilang tumawid sa ilog upang maabot ang hangganan ng Borek sa lalong madaling panahon. Sinabi ng anak sa kanyang ama na sa loob ng maraming araw ay wala pang naganap na ambush at hindi pa sila nakatagpo ng especially iya, kaya hindi dapat siya masyadong mag-alala. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na siya ay balisa dahil masyadong maayos ang lahat. Bakit nga ba walang kahit anong tugon mula sa isa sa apat na mahuhusay na mandirigma? Sinabi ng lalaki na napakatahimik na parang natutulog ang paligid kaya hindi niya nararamdaman ang anumang panganib, ngunit pakiramdam niya ay may isang taong patuloy na nagmamasid sa kanya. Sa katunayan, patuloy ngang minamanmanan siya ng ibon ni Clay. Sa sandaling iyon, nakaupo si Uncle Joe sa dam ng Elven Forest at nakatitig sa kanyang kristal na bola. Sinabi niya na talagang karapat-dapat si Cage sa titulong pinakamalakas na general, dahil sa dami ng oras na lumipas, hindi pa rin siya nagpakampante. Sa kabutihang palad, nakinig ang mga lalaki sa mga salita ng batang Ginoo Clay at hindi sila nagmadali sa pag-atake sa kaaway, kung hindi ay maaaring napinsala sila ng husto. Bilang tugon, sinabi ni Pero na nakatawid na sa ilog ang mga kalaban at kaya't nawala na ng saysay ang kanilang mga paghahanda. Nagtaka ang lalaki kung posible bang nakalimutan ni Clay ang pagbibigay ng senadoryas o kaya'y nais niyang kumilos ng mag-isa. Ngunit pinigilan siya ni Uncle Joe at sinabing dapat nilang iwasan ang pagiging padalos-dalos. Wala umanong dahilan upang magmadali, ang sundalo ay dapat sumunod sa utos. Sinabi ni Young Master Clay na hintayin ang kanyang senadoryas, kaya't naghintay sila at tumigil si Pero sa pagsasalita ng kung ano-ano. Sinabi ng lalaki na nauunawaan niya si Joe, ngunit hindi nila alam kung ano na ang nangyayari kay Clay. Gayunpaman, kung wala silang gagawin, malapit nang makarating ang hukbo ni Van sa mga tarangkahan ng Borek. Sa oras na ito, nakaupo sa isang tagwan sina Clay at Miley habang pinagmamasdan ang isang uri ng bulaklak na parang kristal. Lumingon ang dalaga sa binata at tinanong kung sigurado ba siyang gusto niyang gawin ito, dahil hindi madaling harapin ang mga amethyst at isang kagat lang ay maaaring magdulot ng kamatayan sa isang ordinaryong tao. Bilang tugon, sinabi ng bata na, ang hindi naglalakas loob ay hindi nakakatikim ng tagumpay. Dagdag pa niya, maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito upang matamaan ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Sa sandaling iyon, nakita ng bata ang isang reyna ng bubuyog sa bulaklak at sinabi niyang bagaman mapanganib ang mga ito, gumagawa sila ng pinakamataas na kalidad ng pulot. Ang 1 gramo ng naturang delicacy ay maaaring umabot sa halagang libu-libong gintong barya. Sa ganitong paraan, maaaring yumaman ang lalawigan. Pagkatapos, inabot ng binata kay Miley ang isang di nakikitang agimat. Sinabi niya sa dalaga na magiging invisible siya kapag hinawakan niya ito, ngunit dapat niyang tandaan na hindi siya dapat magkaroon ng pisikal na contact sa anumang nilalang na may mahika, kung hindi ay mawawala ng bisa ang agimat. Kinuha ng dalaga ang agimat sa kanyang mga kamay at sinabing hindi pa siya nakarinig ng anuman na katulad nito. Tinanong niya si Ginoo Clay kung siya mismo ang lumikha nito. Sa sagot ng binata, natawa siya at sinabing nahihiya siyang pag-usapan ito, ngunit ito ay isa lamang sirang produkto na ginawa niya sa pagmamadali. Dagdag pa niya, kung hindi lang nakaselyado ang kanyang mahika, ang agimat na ito ay maaaring magpatago sa buong lungsod. Nagulat ang dalaga nang mapagtanto niyang talagang naglaho si Ginoo Clay. Sinabi niya sa dalaga na maghanda na dahil oras na. Habang kumakain ng nectar mula sa isang bulaklak si Abby, biglang may isang di nakikitang bagay na umatake rito. Si Clay iyon, na matagumpay na ginamit ang sining ng pagtatago at tinamaan ang bubuyog. Samantala, lumapit ang dalaga sa bulaklak at napansin niyang nagmadali ang lahat ng amethyst bees upang iligtas ang reyna. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang makakuha ng mas maraming pulot. Hindi makakagawa ang kaharian ng ganoong karaming amethyst honey kahit sa loob ng 10 taon, kaya't ang nakuha nila ngayon ay napakahalaga. Sinabi ng dalaga na si Ginoo Clay ay talagang kamangha-mangha. Sa parehong sandali, nakita ni Uncle Joe ang senadoryas mula kay Ginoo Clay sa dam at iniutos na buksan ito. Sinunod ng lalaki ang utos at binuksan ang dam. Isang malakas na agos ng tubig ang bumaba sa ilog at may mga pirana ito. Sa sandaling iyon, sinabi ng isa sa mga anak ng general sa kanyang ama na may napakaraming amethyst bees na papalapit sa kanilang direksyon.
Kaya, iniutos ng lalaki na agad silang lamusong sa tubig at huwag magpanik, dahil hindi naman aatakihin ng mga bubuyog ang mga hindi gumagalaw sa kanila. Agad na lamusong sa tubig ang lahat. Biglang napansin ng general na nasa tabi niya ang reyna ng bubuyog. Hindi niya maunawaan kung paano ito napunta roon. Kasunod nito, dumating ang iba pang mga bubuyog upang sundan ang reyna. Inisip ng general na ito ay isang makalangit na parusa, at lahat ng sundalo ay humihingi ng tulong at sinusubukang tumakas mula sa mga bubuyog. Isang kabalyero ang nagsabing hindi nila maaaring patayin ang mga bubuyog at tinanong ang general kung ano ang dapat nilang gawin. Isang kabalyero naman ang sumagot na kailangan nilang sundin ang utos ng general at sinabi na magiging ligtas sila sa tubig, idinagdag pa na mga bubuyog lang naman ang mga ito. Bigla na lang may isang kabalyero na nasa tubig ang nagsimulang sumigaw sa iba na huwag pumunta sa tubig. Napag-alaman nilang may mga pirana pala sa tubig. Hindi nila maintindihan kung paano ito nangyari dahil gumagalaw sila at tila maayos naman ang lahat. Hindi rin nila moari kung saan nanggaling ang mga pirana sa ilog. Sa sagot ng general, tinanong niya ang kanyang mga anak kung hindi pa ba malinaw sa kanila na nahulog na sila sa bitag ni Clay at bahagi ito ng kanyang plano. Ang hukbo ng general at ang hukbo ni Wang ay nasa panganib. Tapos na ang laban bago pa man sila makapasok sa kaharian. Lumingon ang general kay Clay at sinabing napakalupit nito, napakabata pa ngunit nakagawa na ng isang hindi kapani-paniwalang plano. Biglang may isang kabalyero na sumigaw sa general. Lahat ng iba pa ay nagmamadaling dumipensa kay Cage. Pinanood ni Clay ang lahat mula sa himpapawid at napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung hahayaan niyang dumaan ang mga ito sa kagubatan, matatapos ang lahat sa isang trahedya. Kahit na protektahan ng bata si Borek, maraming tao sa iba pang lungsod ng Stormwind ang mamamatay. Napagtanto ni Clay na ang digmaan ay isang labis na malupit na bagay. Patuloy pa ring sinisikap ng hukbo ni Wang na iligtas ang kanilang sarili at ang general. Isa sa mga anak nito ang patakbong lumapit sa kanyang ama at labis na natuwa nang makita itong buhay. Hindi nasayang ang buhay ng mga sundalong nagbuwis para maprotektahan siya. Sa sagot ng ama, tinanong niya si Ram tungkol sa kalagayan ng mga sugatan at kung ayos lang ba si Jim. Sinabi ng binata na may natitira pang humigit kumulang 2,000 sundalo. Lahat ng iba pa ay napatay, at si Jim ay malubhang nasugatan. Nag-alab ang galit ng general sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na 2,000 sundalo ang natira mula sa kanyang malaking hukbo. Sinabi niyang kahit na sila ay naipit sa patibong, palaisipan pa rin sa kanya kung paano nila naakit ang mga amethyst bees. Sa sandaling iyon, may isang lumapit kay General Cage at sinabing maaari niyang personal na tanungin ang kanilang Panginoon tungkol dito. Bigla na lang, isang lambat ang bumagsak sa lalaki at nalaglag ito sa isa pang bitag. Natakpan ng lambat ang mga natitirang sundalo. Lumapit si Joe sa kanila at sinabing nais ni Ginoo Clay na makausap ang general tungkol sa nangyari, kaya't dapat itong sumama ng walang anumang panlilinlang, maliban na lang kung nais pa nilang madagdagan ang bilang ng mga namatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Miley sa tirahan ng Baron at sinabi kay Ginoo Clay na nakolekta na niya ang lahat ng pulot ng mga amethyst bees. Sinabi ng bata na napakahusay nito at idinagdag pa na ang pulot ng amethyst bees ay ang pinakamabisang lunas sa kamandag ng amethyst bees. Hiniling niya sa dalaga na linisin ito agad at ipamahagi sa mga natitirang sundalo. Nagulat ang dalaga at tinanong si Clay kung talagang nais niyang ibigay ang lunas sa kanilang kaaway. Sa sagot ng bata, sinabi niyang ang mga ito ay kanilang mga kaibigan, dahil sa lalong madaling panahon, ang pinakamahusay na general sa buong kontinente ay lilisanin si Van at magiging kanyang masunerang tauhan. Pagkatapos noon, tahimik na pumasok ang bata sa silid ng general. Tumigil ito sa may pintuan, pinagmasdan ang sugatang lalaki, at sa isang tinig na puno ng paggalang at pagkabahala, tinawag niya itong Tio Cage. Napukaw ang atensyon ng general. Itinaas nito ang tingin at nakita ang batang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at determinasyon. Sa halip na sagutin ang tanong ng bata tungkol sa kanyang mga sugat, itinanong niya rito, ikaw ba ang ikalimang anak ng Gift Baron? Si Clay Dragonblood. Yumuko si Clay at tumango. Ngunit sa kanyang sagot ay may halong pait. Wala na akong ibang pagpipilian, aniya. Dahil sa akin, maraming sundalo ang nawala sa aming hukbo.
Hindi ba't karapat-dapat lang akong mamatay? Sa halip na makisimpat siya, marahan ngunit matigas ang sagot ni General Cage. Bumangon ka, utos niya. Magkalaban ang ating hukbo. Bilang bilanggo ng digmaan, hindi ako maaaring tumanggap ng paghingi ng tawad mula sa panig na nagwagi. Ngunit ngumiti lang si Clay, tila ba natutuwa sa sagot ng matanda. Tio, hindi ka naman talaga bilanggo, aniya. Hindi ako narito upang pahirapan ka. Sa katunayan, naipamahagi ko na ang lunas sa lahat ng sundalong Nalasan. Malaya kang umalis kung gusto mo. Napatitig ang general sa bata, naguguluhan. Kung ganoon, sabi niya, ano ang gusto mong kapalit? Isang matalas na titig ang bumakas sa mukha ni Clay. Hindi ko kailangan ng pera, sagot niya. Ang kailangan ko ay mga tao. Tahimik ang silid. Nagsalubong ang kanilang mga titig, worry nagbabasa ng damdamin ng isa't isa. Sumama ka sa akin sa kabisera, patuloy ng bata. Doon, makikilala mo ang aking ama. Matagal na kayong magkaibigan, hindi ba? Hindi ba't panahon na para kayong dalawa ay muling magkita? Nag-aalinlangan si General Cage. Hindi pa rin niya lubusang maintindihan ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit bago pa siya makasagot, nagpatuloy si Clay. Isa pa, ani Clay, hindi ko maintindihan ang iyong desisyon. Bilang isang mahusay na general, bakit mo pinili ang Elven Forest bilang ruta patungong Stormwind? Napakadelikado roon, gayong may mas ligtas na daan. Napailing si General Cage at napabuntong hininga. Alam kong hindi iyon ang pinakamainam na ruta, sagot niya. Ngunit isang general lamang ako. Ang tungkulin ko ay sumunod sa utos ng hari. May bahagyang inis sa tinig niya nang idagdag niya, simula nang dumating ang babaeng mula sa Wochunhai, tila siya na ang pinakikinggan ng hari. Ang ideya ng rutang iyon ay nagmula sa kanya. Saglit na natahimik si Clay. Napagtanto niyang ang estado ng Vo, isang lugar sa timog ng Van, ay may reputasyon sa pagkakaroon ng mga cute chippies. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Kaya pala, aniya. Isang babaeng may kadudadad ang pinagmulan ng nag-utos nito. Hindi siya mukhang matalino. Bakit mo pa rin siya pinaglilingkuran? Nag-init ang dugo ng general sa narinig. Tumayo ito ng matuwid, sa kabila ng sakit ng kanyang mga sugat, at sumigaw, tama na. Nagningning ang kanyang mga mata sa galit. Kung sinasabi mo lang ito upang pilitin akong sumuko, mas mabuti pang patayin mo na ako. Ipaglalaban ko ang aking dangal hanggang sa huli. Hindi natinag si Clay. Bagkus, may pag-unawang tumanggaw siya. Nauunawaan ko, sagot niya. Hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong katapatan. Sa madaling salita, susuportahan mo ang desisyon ng hari kahit alam mong mali ito. Mahinahon ngunit may bigat ang sagot ng general. Siyempre, iyan ang aking tungkulin. Ngumiti si Clay at sabay sambit kung uutusan ng hari ang general na paglingkuran siya, wala itong magagawa kundi sumunod. Napangisi ang general at tumawa ng may halong panunuya. Aniya, napakagandang biro iyon, hinding-hindi niya akalain na ibibigay ng hari ang ganoong kautusan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtawa, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kung sakaling may lumabas ng ganoong utos, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod, kahit pa ito ay mga hulugan ng pagyurak sa dangal ni Clay. Nagningning ang mga mata ng bata at sinabing, tingnan natin kung paano ito maglalaro. Kasabay nito, binigyan niya ng babala ang general na huwag kalilimutan ang kanyang mga sinabi, sapagkat maaaring dumating ang araw na kailangan niyang panindigan ang mga iyon. Sa kalagitnaan ng usapan, pumasok si Tio Joe sa silid, may halong pag-aalala ang kanyang tinig. Narinig niya ang kanilang pinag-uusapan at hindi siya sang-ayon sa plano. Ayon sa kanya, hindi kasing hanggang si Haring Wang para ibigay ang ganoong utos sa pinakadakilang general sa buong kontinente. Ngunit sa halip na sumagot, napangiti lamang ang bata. May ilang bagay na dapat pangalagaan habang wala ako, Tio Joe. Ikaw na ang bahala rito. Kasabay nito, ibinalita niyang nanalo si Borek sa labanan. Dahil dito, maaari nang ipadala ang mensahe patungo sa Stormwind at Van. Alam din niyang hindi magtatagal bago dumating ang mga sugo ni Haring Wang upang hanapin siya. Ilang araw ang lumipas. Sa madilim na daan patungo sa Elven Forest, isang marangyang karwahe ang dumaan, hatek ng 4 na matitipunong lalaki. Sa loob nito, isang babae ang irritable at halatang balisa. Madiin ang kanyang boses habang inusal ang kanyang hinanakit. Natalo ang hanggal na si Cage.
At ngayon, kailangan ko pang maglakbay ng malayo para ayusin ang sitwasyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Hindi niya rin maintindihan kung bakit hindi pa dumarating si Lord Boretz. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta lamang, siya ay ang pinakamamahal na concubine ni Chunhai, at isang matalik na tagapayo ni Haring Wang. Hindi nagtagal, isang tinig ang nagmula sa dilim. Maraming salamat sa iyong paghihintay, wika ng isang binata. Hindi ko inaasahan na ang isang napakagandang babae ang magsisilbing espesyal na sugo ng kaharian ng Wang. Napangiti ang babae, ngunit may halong panunukso ang kanyang titig. Kung ganoon ang iyong pananalita, marahil ikaw nga si Lord Clay, sagot niya. Tawagin mo na lamang akong Chunhai. Ang ngiti sa mukha ng bata ay hindi nawala. Ngunit sa kabila nito, matalim ang kanyang pananalita. Panahon na upang pag-usapan natin ang ating tunay na pakay, aniya. Dapat nating talakayin ang mga kondisyon upang maibalik si General Cage sa kaharian ng Van. Ngunit sa halip na sumagot ng tuwiran, tumawa si Chunhai. Hindi tayo kailangang magmadali, sabi niya. 200,000 sundalo ang namatay sa labanan. Ang buong kaharian ng Wang ay nagdadalamati. Sa ganitong sitwasyon, bakit pa sila gagastos ng malaki upang kabyusan ang isang tao? Itinuloy niya ang kanyang pagsasalita, tila sinusubok si Clay. Sa reputasyon ng general, malamang na makakaligtas siya sa parusa pagbalik niya sa amin. Kaya't ang nais ng hari ay isang bagay na mas madali, nais niyang ikaw ang magpatahimik kay General Cage. Sa loob-loob ng bata, hindi siya nagulat sa kasamaan ng babae. Ang iniutos nito ay isang traidor na gawain, isang kapwa mandirigma ang ipapapatay gamit ang kamay ng iba. Ngunit imbes na magalit, malakas siyang tumawa. Huwag mo akong gawing hanggal, Chunhai, aniya. Anong hari ang magpapakawala ng isang napakahusay na general? Sigurado akong may mas malalim kang dahilan kung bakit mo nais itong mangyari. Saglit na natigilan si Chunhai, ngunit hindi siya umatras. Wala akong sinasabing walang kabuluhan, sagot niya ng may diin. Ito ay isang direktang utos mula sa hari. Ngunit nang mapansin niyang hindi niya basta-basta malilinlang ang binata, nagiba ang kanyang diskarte. Kung ang nais mo lang ay gantimpala, may alok ako sa iyo, wika niya. 2,000,000 ginto kung papatayin mo ang general, doble sa halaga ng ransom para sa isang mataas na opisyal. Tumahimik ang paligid. Matamang pinagmasdan ni Clay ang babae. Maya-maya, isang matalim na tanong ang lumabas sa kanyang bibig, bakit tila may matinding galit ka kay General Cage. Hindi agad nakasagot si Chunhai. Kaya itinuloy ni Clay ang kanyang tinig na puno ng panunumbat. Kung hindi mo iminungkahi kay Haring Wang ang plano, hindi sana namatay ang 200,000 sundalo. At kapag bumalik si General Cage, lumalim ang kanyang titig, ang unang bagay na kanyang gagawin ay hanapin ka at habulin ang iyong kaluluwa. Sinabi ni Clay na, kung hindi siya nagkakamali, ang kampanyang ito ay inilunsad upang mapunan ang kabangyaman. Kung ganoon, saan nga ba nanggaling ang 2,000,000 gintong baryang ito? Inakala ng batang lalaki na ito ay nakuha ng mga babae. Malamig ang tinig ni Clay nang sabihin niyang kung hindi aaminin ng babae ang totoo, ipapadala na lang niya ang crystal, na kanina pa tahimik na nagre-record ng kanilang usapan, diretso kay Haring Wang. Hayaan na lamang ang hari ang magpasya kung ano ang nararapat na gawin. Sa gulat at matinding takot, natamba ang babae sa lupa. Halata sa kanyang mukha ang pagkagimbal. Tama ang batang lalaki, aniya, ang tinig niya'y nanginginig. Aaminin ko na ang lahat. Pero maawa ka, huwag mong ipaalam ito sa hari. Gagawin ko ang kahit ano. Bahagyang ngumiti si Clay, tila nasisiyahan sa naging tugon ng babae. Interesante, sagot niya. Kung ganoon, bumalik ka at dalhan mo ako ng kopya ng kautusan ni Haring Wang, isang kautusang nagsasaad na dapat maging tapat si General Cage sa akin. Nanlaki ang mga mata ng babae, hindi makapaniwala sa narinig. Halos imposibleng mangyari iyon. Aniya, hindi tanga ang hari. Si General Cage ang tagapagbantay ng seguridad ng buong kaharian. Hinding-hindi siya magbibigay ng ganoong utos. Ngunit nanatiling kalmado si Clay. Babayaran ko ang hari ng 100,000 gintong barya, aniya. Dahil nasa bingit na ng pagbagsak ang ekonomiya ng kaharian, sapat na ang halagang ito upang kahit papaano'y mapanatag ang mga mamamayan. Isa pa, halos winasak ko na ang buong hukbo ni General Cage. Kung mawawala na rin naman ang kaharian,
Ano pa ang saysay ng pagbabalik nito? Napansin niyang nanginginig ang babae, tila hindi makahanap ng isasagot. Isa pa, dagdag pa ng batang lalaki, hindi ko iniisip na magugustuhan ng hari ang mga pamamaraan mo sa pagpapalaganap ng kaguluhan. Hindi na nakapagsalita ang babae. Sa halip, niyakap niya si Lord Clay, tinitigan siya ng may paghanga. Napakabata mo pa, ngunit napakatalino, wika niya. Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hinahangaan ka ng lahat. Ngunit hindi nagpatinag si Clay. Agad niyang itinulak ang babae palayo. Alisin mo ang kamay mo sa akin, malamig niyang sabi. Hindi ako interesado sa mga mas nakatatandang babae. Saglit na namutla ang babae, ngunit hindi ito nakaimik. Tandaan mo, patuloy ni Clay, sasamahan ko si Cage sa paglalakbay patungo sa Stormwind. Umaasa akong makakatanggap ako ng magandang balita mula sa iyo. Kung magtagumpay ka, bibigyan kita ng karagdagang 10,000 gintong barya. Pero kung hindi mo ito magagawa, bahagyang tumigil siya, saka malamig na binitiwan ang huling salita. Maghanda ka na sa iyong kamatayan. Ilang buwan ang lumipas, dumating si Lord Clay sa Stormwind. Masayang sinalubong siya ng mga mamamayan ng lungsod. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa paligid. Mabuhay ang bayani na tumalo sa hukbo ni Van. Mabuhay si Clay Dragon Blood. Lumapit si Uncle Joe kay Young Master Clay, may ngiti sa kanyang mukha. Labis ang tuwa ng lahat. Aniya, napigilan mo ang pag-atake ni Vanna, at ngayon, napakapopular mo. Ngunit saglit na nag-isip ang bata. Hindi ko iniisip na ganoon nga, sagot niya. Sa sandaling iyon, napansin niyang maraming babae ang sumali sa mga berserker at agad na niyakap ang malalaking mandirigma. Pinupuri nila ang tapang at lakas ng mga ito. Ngunit isang bagay ang hindi nakaligtas sa paningin ni Clay, bagamat pangalan niya ang sinisigaw ng lahat, ibang mga lalaki naman ang tinutungo at niyayakap nila. Isang malamlam na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Itinuturing pa rin akong isang bata na isip niya hindi siya interesado sa mga bagay tulad ng pag-ibig, ngunit hindi niya rin gusto ang ganitong sitwasyon. Biglang may sumigaw ng kanyang pangalan, isang pamilyar na tinig. Siya iyon, si Mama at Papa. Sa isang iglap, patakbong lumapit si Elijah sa kanyang anak, nakabukas ang mga bisig, labis ang tuwa sa kanyang mukha. Sa wakas, nakabalik na ang kanyang mahal na anak. Niyakap ng batang lalaki ang kanyang ina ng mahigpit. Sobrang namiss kita, Mama, Aniya. Napuno ng emosyon ang tinig ng babae ng tumugon. Labis din kitang namiss, anak. Bahagyang lumayo si Elijah upang tingnan ang anak sa mata. Bumalik ka ba ngayon para sa isang espesyal na bagay? Bilang tugon, sinabi ni Clay na ang kanyang ina ay medyo mapagkalakal. Gayunpaman, sinabi ng babae na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag din niya na dahil maraming dugo ang nawala sa bata sa kanyang huling pagbisita, tinawag siyang Scarlet Baron, kaya't kinamumuhian siya ng pamilya ng hari at mga aristokrate dahil dito. Sa kanyang pagbabalik, kailangang magdala ang bata ng isang bagay na mahalaga para sa kanyang tiyahin, ang reyna, upang may makapagsabi ng magandang salita tungkol sa kanya. Nahaplos ng bata ang likod ng kanyang ulo nang may pag-aalangan at sinabi niyang alam niyang palaging nag-aalala si ina. Sa sandaling iyon, lumapit ang ama ng bata at sinabing huwag niyang aksayahin ang oras niya dahil hinihintay na siya ng hari sa silid pulong. Hindi maintindihan ng bata kung bakit siya inaasahang magpunta sa silid pulong imbes na sa silid seremonya. Bilang sagot, sinabi ng kanyang ama na sa simula, nais nilang gawin ang seremonya ng paggawad sa silid seremonya, ngunit sa hindi malamang dahilan, napagpasyahan ng hari na interogahin muna si General Cage, at hiniling din niya ang presensya ni Clay. Pagkatapos, tinanong ng bata kung ano ang nakasulat sa ulat ng militar na ibinigay sa hari. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na nakasaad doon na natuklasan ng bata ang hukbo niwang pagkatapos ng pag-atake ng mga Amethyst Bees, iyon ay, noong nawasak na ang pangunahing puwersa. Sinabi rin na sinamantala ng bata ang pagkakataong iyon at nahuli si Cage. Dagdag pa ng ama ng bata na hindi siya dapat mag-alala dahil normal lamang na hanapin ng hari ang katotohanan sa anumang pangyayari. Sinabi rin niyang dapat nang pumunta ang bata sa gym sa lalong madaling panahon dahil hinihintay na siya roon. Idinagdag ni Dar na sila, si Cage, at ang hari ay sabay na nag-aral noon, kaya't normal lamang na gusto niyang magtanong ng ilang bagay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bata sa silid pulong ng kaharian.
Naisip niyang sadyang ginawa niya ang isang lihim na pag-atake upang hindi matuklasan ng iba ang kanyang pamamaraan at upang talunin ang pinakamalakas na heneral sa kontinente. Marami siyang maaaring maging kaaway, ngunit batay sa sinabi ng kanyang ama, mukhang hindi man lang binasa ng hari ang kanyang ulat militar. Kung ganoon, ano ang dahilan ng lahat ng ito? Sa anumang kaso, napagpasyahan ng bata na kung muli siyang udyukin ng hari, hindi niya mamasamain ang paggawa ng isang patayan muli.